Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po'y magdinilay sa salita ng Diyos, ang pinagmumulan ng awa at tawa ng ating buhay, ang salitawa. Pumasok na po tayo sa ikaunang linggo ng panahon ng Kwaresma. Mga kapatid, huwag po natin kakalimutang magdasal at magsimba. Pumasok po tayo sa panahon ng Kwaresma noong pong Ash Wednesday, kung saan nilagyan tayo ng abuna, Ugs Krus, upang ipaalala sa atin yung ating paglalakbay patungo sa Paschal Mystery ni Jesus sa krus, sa ang kanyang pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay. Sa unang linggo po ng Kwaresma natin ngayon, tayo po ay dinadala ng Panginoon sa ilang, sa disyerto. At ang disyerto ay hindi lamang lugar na walang buhay. Ang disyerto ay hindi lamang lugar ng parang napakahirap na buhay. Pero ang disyerto ay isa ring kalagayan kung saan tayo'y nasa katahimikan, mapag-isa, kapiling ang Diyos. Tampok po sa ating mga pagbasa ngayon, unang-una sa ating unang pagbasa, ang baha, flood, kung saan ang unang pagbasa, ating sinariwa ang ginawang paglilinis ni Jesus sa mundo, gawa ng katigasan ng ulo ng tao at puso ng tao sa kasalanan. Kaya po, si Jesus kanyang nilinis ang sanlibutan na kanyang nilunod sa tubig ang buong sanlibutan at konti lamang ang tinira ng Diyos. At pagkaraan po ng paglilinis ay mayroong isang covenant, tipan ng Diyos, na hindi na muling masisira ang sangkatauhan. Kaya pinapaalala sa atin mga kapatid nitong unang pagbasa yung ating ding binyag, kung saan sa binyag tayo'y nilinis ng Diyos sa pananampalatayang tinanggap natin, at ito yung covenant natin sa Diyos, yung tipan natin sa Diyos na kailanman hindi sisirain ng Diyos ang sanlibutan, ang sangkatauhan. Kaya po ito yung ating panghawakan ng Diyos ay hindi tayo iiwan. Ang Diyos hindi tayo pababayaan. Ang Diyos ay hindi niya tayo pahihintulutang muling masira ng kasalanan, sapagkat ang tipan, ang covenant natin sa Diyos ay yung tayo po ay pananatilihin ng Diyos na kapiling niya. At kapag ito yung covenant natin sa Diyos, ang ating kalawang pagbasa ngayon, sinasariwa ni San Pedro itong account sa ating unang pagbasa ngayon, ang paglilinis ng Diyos. At ang paglilinis ng Diyos, napaganda ng sinabi ni San Pedro, sabi niya, it is an appeal for a clear conscience to God. And so our baptism leads us to a commitment to be steadfast in our faith, na maging tapat tayo gaya ng katapatan ng Diyos sa kanyang covenant. Ang covenant is not just a one-way process, but it is always a two-way process, a two-way agreement. God has made an agreement that He will no longer destroy humanity. But then our response should also be fidelity, or being faithful to that covenant that we received when we were baptized. Na nung nabinyagan tayo, hindi naman tinanggal ng Diyos yung tinatawag natin concupiscence,
yung ating atraksyon na magkasala o matukso. Kaya po, pinapaalala ni San Pedro sa ating kalawang pagbasa na yung binyag natin, yung tinanggap natin is a commitment and an appeal to God that we will have a clear conscience, na malinis yung ating konsensya, na tayo'y magsusumikap na labanan ng tukso, magsusumikap na iwasan ang magkasala at maging tapat sa ating covenant o tipan sa Diyos. Sa ating ebanghelyo ngayon, narinig natin yung bersyon ni San Marcos sa panunukso ng demonyo kay Jesus. Narinig natin na the Spirit drove out Jesus into the desert and stayed there for 40 days. At doon, he was tempted 40 days by the devil. Could you imagine in this place of barrenness, in this place of being alone, that he was tempted rigorously by the devil for 40 days. But Jesus was able to defeat the temptation or the devil. Sa anong pamamaraan tinalo ni Jesus ang panunukso ng demonyo? Tinuturuan tayo na we can defeat temptation, yung panunukso, because of our communion with God. Alam nyo, si Jesus ay hindi natalo. Hindi lang pinapakita dito ng ating ebanghelyo yung ating Panginoon na isa ring tao na sumubok din sa panunukso ng demonyo. Pero ipinapakita rin dito sa atin na kaya nating labanan ang tukso, ang kasalanan, if only we maintain our communion with God through prayer. At ito yung ginamit ni Jesus. Hindi siya nadaig ng kasamaan nang dahil sa kanyang malalim na pakikipagkaisa sa Diyos Ama. Nawa labanan natin ng tukso hindi lamang sa ating kagustuhan na iwasan ng tukso, na labanan ng tukso, pero yung ating ding maging sandata ay yung ating panalangin, yung ating taimtim at malalim na pakikipagkaisa sa Diyos sa ating mga panalangin. And so, we see in our readings today, first, the covenant of God, and the Lord is really faithful. And through this covenant, we are also invited to be faithful by virtue of the baptism, the covenant that we receive from God, that we strive to have a clear conscience before the Lord. And in our gospel, we can fight the temptations. Ang tukso ay nandyan, but we can defeat Satan and his army by our desire to reject evil, and at the same time, by our communion with God. Our constant prayer will really save us, will really defend us from the snares of the devil. Muli, isang pinagpalang araw sa inyong lahat.